Umaga sa inyo. Kami nandito ngayon para balik na naman yung aming dala. Hindi naman ganun kalaki pero manalangin po namin. Salamat po. Hindi ito maging ulat ulit. Siguro may mga pagkakataon pwede pang kami makadalagyan. Pero higit dyan, gusto namin na ibahagi sa inyo yung mahalagang mensahe. Alam ko, yung sitwasyon nyo ngayon, alam ko hindi ganun kadali. At iba-iba ho ang inyong status ngayon. Pero pinakamahalaga, gusto kong sabihin sa inyo ay kilala tayo ng Panginoon. At naunawaan ng Panginoon yung kalagayan natin. Kaya nga merong Christmas. Alam mo bakit merong Christmas? Kasi si Jesus, isipin mo niyo nasa langit siya. Sabi mo ng Biblia sa Filipos 2. Pero, siya yung nagkatawang tao. Yung nararanasan nyo ngayon, sabi mo ng Bible, lahat po yan pinagdaanan ng Panginoon. Alam niyo ba si Jesus din? Siya rin ay napagbintangan. Tama? Alam niyo ba yun? Nung siya'y napako sa krus, isa sa mga dahilan, merong akusa sa kanya. Hindi ko alam yung iba-iba niyo yung kaso ngayon. Siyempre, kayo at ang Diyos na nakakita. Pero gusto kong maintindihan ninyo, si Jesus nung naging tao, dumaan din sa rin yung mga sitwasyon. No? Kaya siya napako sa krus, alam niyo ba? Of course, inalaw ng Diyos yun, ng God the Father, dahil meron siyang vision para maging katubusan sa ating kasalanan. Pero alam niyo ba, masakit man isipin, yung isang taong walang kasalanan tulad ni Jesus. Di ba, nung nasa krus siya, tandaan niyo siguro, pag mahal na araw, tinutuya siya ng dalawang kriminal. Sabi nung isa, sa akin okay lang kasi makasalanan tayo. Kasi yung isa, sabi, nung nasa isang bahagi, sabi, kung ikaw talagang anak ng Diyos, ano sabi? Bumaba ka dyan, bigtas mo sarili mo, ibigtas mo kami. Sabi ng isa, ano sabi ng isa? Yung mayaya ka naman, tayo, makasalanan tayo. Pero itong tao to, walang kasalanan. Tama po ba? Si Jesus, naranasan niya yan. Wala siyang kasalanan, inakusahan siya. Alam niyo bang kinaso sa kanya? Sedition. Kinasuhan siya na gumagawa siya ng paraan para pabagsakin ang gobyerno noong panahon na yun. Lahat po yun, bintang, wala po yung matibay na ebidensya. Kaya gusto kong makita ninyo at na-realize ninyo. Ano man yung pinagdadaanan mo, dumaan din si Jesus dyan. Tama? At sabihin na natin, may kasalanan man kayo o wala kayong kasalanan, ang Diyos, nung minahal tayo ng kondisyon niya. Tama? Naalala niyo ba isang eksena pa sa Biblia? Sa John chapter 8, yung merong isang babae na nagkasala talaga, nahuli siya sa pangano niya. Noong panahon na yun, alam niyo ba, ang talagang parusa nila, patuloy sila. Yun ang tradisyon ng mga Hudyo, hanggang sa mamatay. Pero alam niyo, ang Panginoon nandun din. Saksi siya. Hindi dahil tinotolerate niya ang kasalanan. Pero alam nyo, sabi ng mga tao, ikaw, anong gusto mong mangyari sa babae ito? Batuhin na natin siya, ang dami yung umaakusa sa kanya. At talagang nagkasala siya. Pero alam niyo, sinabi ni Jesus, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya ang ulo. Tama? May tingnan niyo po ba? Nasa sitwasyon kayo ngayon, maraming tao, kamag-anak nyo, marahil nakwil kayo, no? Halos siguro parang ganun din, hindi man bato, posibleng mga masasakit na salita sinabi sa inyo. Tama? Maraming binabato sa inyo ngayon. Ang Panginoong Jesus, kung po siya ngayon at kung dito nakasama ko, ang isasagot lang ni Jesus, sino sa inyo walang kasalanan, siyang una. Alam niyo, lahat tayo makasalanan. Sabi ng Bible sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ako, sabihin niyo, pastor ako, hindi ba ako nagkakasala din ako. Pero ang sabi ng Bible sa Roma 5:8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Nung tayo makasalanan pa, siya'y namatay para sa atin. No? Kaya si Jesus, hindi siya. Sige po. Kasi bawal pa silang mabigay ng mga makain. Ay, sorry po. Ibibigay na po. Damit po. Hindi yan yung babae.